So, sinabi pa, nung nabuking na ho sila diyan na wala pala sa Taguig, walang nangyaring kaguluhan, pamamaril pa, puputok ng baril sa mga pulis diyan sa Taguig City, ay inilipat nila yung insidente diyan sa Makati City mga kabalitaan. So ayon pa po dito mga kabalitaan, moreover, Taguig's Police Substation Commanders, the BGC State Association, and Mega World Security Offices all confirmed that no such incident occurred in BGC. Ng dalawang ano no, ng dalawang riding in tandem. Kaya Okay. po sana po ay ano no, magkaroon tayo ng report, lalong-lalo na po dito sa station ng police. Tinitake ko po ito as personal threat sa aking seguridad. Sa kanyang pagsisinungaling, nadamay tuloy ito yung ilang mga police officer diyan na hindi daw na-aksyonan agad at wala daw police report na naganap right after the incident mga kabalitaan. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, indeed, Ang hindi mo sige, hindi, mukha akong bangang, hindi pa naman bangang. Right, bueno mga kabataan, welcome back. Tayo po yan nagbabalik ho sa ating programa at welcome ho sa lahat ng hindi pa po nakakapanood at hindi pa po nakapag-subscribe. Subscribe na ho kayo para tayo laging updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. At yun, pakiusap po natin sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Tulungan niyo po tayo, tulungan niyo po akong makakuha tayo ng 100,000 subscribers para mas mataas pa po yung liliparin ho ng ating mga reaction video at mapapadpad ho kahit saang lupalop ng ating mundo. Matsalam ho sa mga sumusuporta at sa wala pa po, yun, pakiusap na po ho natin yan sa inyong mga kabalitaan para maging masaya ho tayo. Anyways, at kung saan man kayo ngayon welcome overseas Filipino workers. Mabuhay ho tayong lahat. Alam niyo po ba itong balita ho natin ngayon, ito ay talagang kapapasok lang mga kabalitaan. Itong araw lang ito mga kabalitaan ha. Alam niyo po kasi pag yung isang tao ay nagsisinungaling, hindi ho yan pagbibigyan ni Papa God. Ha? Lalo na kung yung layunin ay hindi ho para sa sambayanang Pilipino, hindi ho para sa ating bayan, kundi sa kanilang pansariling interes at sa mga grupong kanilang kinakampihan na kalaban ng ating gobyerno. Alam naman ho natin yung Makabayan Bloc ay sila po talagang markado na sa ating gobyerno. Subalit, nagtataka ho tayong lahat ba't meron ho sila ngayong pwesto na nakaupo. Bayan Muna, Akbayan, ano pa ba? Anak Pawis, ano ba yun? Kabataan Party List, no? ACT Teachers Party List, at kung ano-ano pa dyan mga kabata. Ito yung lima sila yung aktibo ngayon dyan sa Kongreso. Kung natatandaan nyo po na itong si Franz Castro ay nagbigay ho ng privilege speech mga kabalitaan, no? Nagbigay ho siya ng privilege speech kung saan po ay kanyang binatikos yung mga kapulisan ho natin. Bakit daw hindi ho nagbigay ng report sa umano'y insidenteng pamamaril or pagpapaputok ng baril ng isang police officer na nandoon mga kabalitaan sa BGC kung saan yung sasakyan ng naturang convicted congresswoman ay nandoon din sa naturang lugar mga kabalitaan. So, talagang kanyang ipinaglalaban ho. Dahil malaking banta di umano ito sa kanyang buhay. Kasi dati daw, kung babalikan 6 years ago, pinagbabaril daw yung sasakyan niya, tapos ang swerte niya kasi nabuhay siya.
bulletproof yata yung may bulletproof yata yung sasakyan niya nung time na yon. So pumunta daw sila sa isang event dyan sa BGC, napadaan sa isang main road, pero hindi ho sa shore. At i-recap lang ho natin to, i-refresh mga kabaitaan. Na kung saan ay may police car sa kanilang harapan. Nung binabaybay ho nila yung kahabaan ho ng, hindi ko alam kung anong pangalan ng road dyan sa BGC mga kabaitaan. So ngayon, meron di umanong mga nakamotorsiklo na siya ay nagtataka kasi dumaan pa daw sa kanilang harapan. Paano dumaan sa kanilang harapan na may pulis ho? Di po ba may pulis? So, yun ang kanyang ikinatatakot. Dahil pumunta naman daw sa likuran ng kanyang sasakyan. Ewan ko kung anong katotohanan. Kasi pag yung tao, mga kabalitaan, ay nagsasabi ng katotohanan, kahit hindi ho yan scripted o wala ho siyang binabasa sa naturang pangyayari, talagang makikita mo na spontaneous, accurate at consistent ho siya sa kanyang mga sinasabi. Hindi ho paikot-ikot, nauutal. Para bagang kinabahan na baka magkamali ako nito at iba yung mabigkas ko, dali ako dito at hindi na ako papaniwalaan. So kung tutuusin nyo, yung BGC ay napakalaking isang progresibong lugar ho dyan sa Taguig City. Kung pupunta ho kayo dyan sa BGC, nako, akala mo parang nasa ibang bansa ka na ho mga kabalitaan. Totoo po yan, kahit hindi pa po ako nakapunta doon. Yung mga kamag-anakan ko lang siya lagi pumupunta, nakikita ko lang sa mga post nila sa social media, sa Facebook. Kako, ganda pala dito, no? Oh. Di ako sure kung nandoon yung parang sa Italy na may river. Doon ba 'yon? Comment nga kayo sa baba kung doon 'yon kasi hindi pa ako nakapunta eh. Ang ikinatatakot sa buhay niya mga kabalitaan. Lantakin mo. Dinawit pa si President Duterte at si VP Sara Duterte sa kanyang kalukuhan, kasinungalingan. Nagpapapansin lang ho talagang itong si Franz Castro. Kasi alam niya na ho, tagilid na ho siya at para ho yung isinampang reklamo ho diyan sa Ethics Committee ay hindi ho mapabura. Kaya malaking problema ho ito mga kabalitaan sa kanya ngayon, sa kanyang mga ginagawang kalukuhan at ginamit pa po yung kanyang kapangyarihan bilang kongresista na nagpapalaganap ng fake information mga kabalitaan dahil sa kanyang kamangmangan, dahil sa kanyang walang kalam-alam sa batas. Kung gagawin niya ho ito, ano ang mangyayari kung may pananagutan po ba itong si Castro. So ngayon po, itong post na ito ay mula ho sa City of Taguig. At babasahin ho natin ito dahil dito ho natin makikita yung kasinungalingan na ginawa ho ni Franz Castro. Nakakahiya ho, kongresista, gumagawa ng eksena para ho mapansin at makahingi ng tulong sa kanyang kapwa kongresista mga kabalita. So dito na ho natin na papatunayan na wala hong kredibilidad itong ulupong na kongresista na convicted sa kasong human rights violations mga kabalitaan. So, hito't babasahin na ho natin. Ito yung mga nakasaad ho na mensahe ng City of Taguig. Sabi ho dito, I quote, "The City of Taguig would like to clarify that there was no shooting incident in Bonifacio Global City, which is BGC, Barangay Fort Bonifacio, on the evening of December 11, 2024, as reported by Honorable Franz Castro during the 13th Public Committee hearing of the House Squad Committee, mga kabalitaan." Ano po ba yung ibig sabihin nito? Ito po'y malaking kasinungalingan na nagpapalaganap ho ng maling impormasyon na siyang tumutukoy at nagpapasira ho sa ngalan ng BGC. Baka sabihin ng ibang tao na hindi pala safe, secure yung BGC pag tayo ay namamasyal ho dyan mga kabalitaan. Sinisira niya po ang pangalan ng BGC sa kanyang kamangmangan mga kabalitaan. Hindi niya inisip na malaking implikasyon ho ito sa naturang lugar.
Baka sabihin ng ibang tao na pabaya yung mga otoridad ho dyan, yung mga local officials, dahil pwede palang mangyari yung pamamaril, pagpapaputok ng baril sa publiko sa harap ng maraming tao na walang ginagawang aksyon. Malaking sampalo ito sa mga authority dyan sa Taguig City. Hindi niya po inisip na itong Taguig City ay malaking commercial area, malaking pasyalan dyan sa Taguig, yung BGC, kung saan makikita ho natin yung bulto-bultong mga tao or volume ng mga tao na labas-pasok ko sa naturang lugar, mga kabalitan. So makakapagbigay ho ito ng panic sa mga laging pumupunta ho dyan. Matatakot na, lalo na pag oras ng gabi. Di po ho ba? So hindi niya po iniisip, dahil yung inisip niya yung kanyang kasinungalingan at kanyang sarili lamang para makakuha ng simpatya diyan sa Kongreso, mga kabalitan. Na kung saan mali yung kanyang estratehiya. So dito na ho natin napatunayan, lahat ng kanyang mga akusasyon sa mga Duterte ay puro din mga kasinungalingan, dahil nagawa nga niyang magsinungaling gamit pa ang BGC para masira yung mga naturang lugar. Siyempre masisira ho yun sa pananaw ng mga tao, at para makakuha ng simpatya diyan sa Kongreso. So, ayon pa po sa additional information, sabi ho dito, upon verification with Honorable Castro's driver na si Mr. Jeffrey Aton, he clarified that the incident transpired along Makati Avenue, which is within the jurisdiction of Makati City, not Taguig. So, sinabi pa, nung nabuking na ho sila dyan na wala pala sa Taguig, walang nangyaring kaguluhan, pamamaril, puputok ng baril sa mga pulis dyan sa Taguig City, ay inilipat nila yung insidente dyan sa Makati City, mga kabalitaan. Pwede pala yun. Kasi hindi sila lusot dun eh. So ngayon, tingnan ho natin ano pa yung makukuhang information ho natin. Di po ba? Wala daw sa Taguig. Sabi niya sa may BGC. Kahabaan ng kalsada ng BGC, hindi niya daw alam na may hindi pa niya alam daw, para makakambyo siya, para pagbabatikusin siya. So hindi ko kasi alam eh, baka nagkamali lang talaga ako. So ayon pa po dito, mga kabalitaan, moreover, Taguig's Police Substation Commanders, the BGC State Association, and Mega World Security Offices all confirmed that no such incident occurred in BGC on that date or in recent weeks, mga kabalitaan. Ano to? Malaking kahihiyan ho ito sa matandang ulupong na kongresistang convicted sa kasong human rights violation, mga kabalitaan. So sa ginawa niyang pagsisinungaling, kailangan na ba natin itong pagtitiwalaan tong klaseng babae? Ha? Itong matandang parang mangkukulam, mga kabalitaan. Mangkukulam. Ha? Kailangan pa ba na magbigay pa tayo ng sapat na mga impormasyon na yung kanyang maligasyon sa ating Pangulo at Vice Pangulo sa mag-amang Duterte ay mga kasinungalingan lahat? Dito pa lang nagsisinungaling na po. Kahiya po talaga itong hinampak na to, mga kabalitaan. Now, dahil sinabi ho nila na nandun daw sa may bandang Makati, well, fact check ho tayo, mga kabalitaan. At nagpalabas din ho yung City of Taguig, dahil kinonfirm ho nila at bine-verify kung totoo po bang may insidenteng pamamaril or pagpapaputok ng baril ng isang police officer. Mantakin niyo po, yung police officer, nasa harapan ho nila, sakay ho sa kanilang patrol car. Then all of the sudden, itong dalawang police ay bumaba. Tapos biglang, sabi, hinabol nila yung nakamotorsiklo. So, kung mabilis yung takbo ng motorsiklo, paano hahabulin? Paano mahuhuli yung dalawang police, yung nakamotor? Kung bumaba ho. So, kasinungalingan, grabe po talaga. Kaya nga nautal-utal siya nung time na nag-speech ho siya, mga kabalitaan. Now, let's move on, mga kabalitaan. Here's the additional information. In fact, it has been reported that officers of Makati PNP were relieved of their duties following this incident in their jurisdiction. Tingnan nyo yung kalukuhan nito, mga kabalitaan.
Sa kanyang pagsisinungaling, nadamay tuloy ito yung ilang mga police officer diyan. Nirelibo sa pwesto dahil nga po sa report na hindi daw na-aksyonan agad at wala daw police report na naganap right after the incident, mga kabalitaan. So hindi niya inisip na marami hong mga taong madadamay ho sa kanyang kalukuhan. Kawawa yung mga pulis na ito. Now, this is the right thing to do to the said congresswoman, mga kabalitaan. Make sure gagawin niya ito. Dapat lang. Ha? We call on Honorable Castro's office to issue a clarificatory statement to avoid confusion and to maintain accuracy in reports concerning public safety. Taguig City is committed to ensuring peace and security in all areas under its jurisdiction, mga kabalitaan. Now, ano po ba yung masasabi ho natin dito? Huling-huli na ho si Franz Castro na siya po ay talagang nagsisinungaling ho dahil walang police report, walang sino man makapagpatunay sa kanyang aligasyon sa naturang insidente dahil ang bottom line dito, gawa-gawa niya lang para mapansin ho siya at hindi ho papabor sa nagsampa ng kaso laban sa kanya sa Ethics Committee diyan sa Kongreso, mga kabalitaan, para makakuha ho siya ng simpatya. Yung strategiya, kaya nga sa mga pagdinig, sa mga pagtatanong, hindi ho yan nagtatanong na sariling opinion at sariling sikap po. Kumbaga, may mga script na ho yan sila dyan na naghihintay kung ano ho yung mga topiko. May mga advance party na ho yan na magsusulat para pag umarap po yan dyan sila sa hearing na yan, ay may maitatanong na itong kongresistang convicted, mga kabalitaan. Kaya kung magsasalita ho siya, akala mo, parang hindi nga teacher yan eh. Pakinggan mo nga daw yung pagbibigkas niya, ha? Ako, I'm not saying that I am a perfect, I'm not a perfectionist. But based on my observation, and kayo nga mismo, makikita nyo naman eh, paano siya magsalita ho dyan. Tapos, ACT Teachers Party List, para saan ho ba? Sino bang bumuo ng ACT Teachers Party List? Malamang sila ho dyan. Silang mga nakakubling mga grupo. Nakasapi ho ng kailang grupo, mga kabalitaan. Nakakahiya ho na isang kongresista ay pinapatunayan niya mismo yung kanyang sarili na isa hong sinungaling na kongresista sa ating bansa. Kaya tandaan niyo po, mga kabalitaan, sa darating na eleksyon, husgahan nyo na ito. Huwag nyo na itong pabalikin sa pwesto dahil ang makikinabang ho sa kanilang mga budget nga binibigay ho dyan sa Kongreso, ayun lamang hong kanilang mga kaalyadong nakakubli ho na sila ay nilagay sa harapan bilang front ng kanilang mga o ng kalaban ng ating gobyerno na ginagasta ho nila mula sa ating mga binabayad na tax sa gobyerno, mga kabalitaan. Kaya para malaman ng lahat, huwag kalimutan, i-share nyo na to, mag-comment sa baba kung ano ba ang gusto nyong itawag kay Franz Castro, mga kabalitaan. Sige nga, bansagan nga natin, ano bang gusto nyong ipangalan ho sa kanya? Matapos ho siyang tawagin natin convicted congressman, ano pa bang pwedeng titulong ibibigay ho natin sa kanya matapos ho itong pangyayaring pagsisinungaling niya sa harap mismo ng taong bayan gamit ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng ating batas, gamit ang pera ng taong bayan, mga kabalitaan. Di pa po nakapag-subscribe, subscribe na. Tulungan niyo po tayong makakuha ng 100,000 subscribers para mas mabahaba at tumaas pa yung paglipad natin sa ating munting bahay. Dalagan Balita, Reaction, Video, News, Update. Kita-kits ho tayo sa susunod pa mga araw o susunod na oras na ating sa pagbabalik ko natin sa pagbibigay ng reaction video, mga kabalitaan. Ako'y magpapaalam na po. Matsalam sa inyo. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.